Guys, may sinasabi si Nana de Coco. Ano yun? Sinasabi mo? Balik ka na sa 1v1. Gusto ko tang mapanood dun sa may tarpaulin mo. Eh, hindi mo pa ba ako napapanood dun sa tarpaulin ko? Kung paano ako makipaglaro, kung paano ako mandurog ng mga ano dun. Hindi pa. Simula kasi nung nakilala kita, tinigil ko na yun eh. Kumbaga parang ikaw yung naging distraction sa pag 1v1 ko. Parang So, kasalanan ko pa. Gusto mo ba makita? Oo. Tara, bisitahin natin. Pinasyalan nga namin ni Nana de Coco yung pwestuhan ko ng 1v1 kung ano na nga ba ang lagay ngayon. Medyo nalungkot ako ng husto kasi ganito na yung itsura niya. Iisa na lang yung tarpaulin at natanggal pa. Marami na rin nakapark na sasakyan kaya pinag-iisipan ko kung babalik pa ba ako o hindi na. Balikan natin. Bali, 6 na buwan na nga pala ako guys na hindi nakikipag 1v1. Pinag-iisipan ko ngayon kung itutuloy ko pa ba ang laban. Alam kong marami pang gustong dumayo sa pwesto kong to. Yung iba nga nanggagaling pa sa lugar na malalayo. Bali, yung natitira ko na nga lang pala na tarpaulin dito yung pinagawa ko noon, yung Top Global Moss Cube. Kita nyo naman guys, parang bago pa. Hindi man lang kumupas, parang galawan ng bida. Kaso nga lang habang tinatali ko to, napansin kong marupok na. Pero pinilit ko pa rin ikabit pansamantala. Marurupok na yung mga tali niya. Marurupok na yung mga tali niya guys. Kailangan na natin ipaayos. Saka medyo lumaluma na rin. Dami naghahanap sa'yo dyan, hindi ka pa ba mag-1v1? Nag-iisipan ko nga eh. Dami naman naka-parking sa sasakyan eh. Ayusin natin ayusin natin. Yan, balik natin. Dati tuwing hapon ganito yung madadatnan ko. Sobrang saya dahil sa dami ng tao. Marahil ang iba sa inyo nagtataka kung bakit tinigil ko to bigla. Nagbago kasi ang aking pananaw simula nung ako'y ikasal at nagkaasawa. Doon ko naranasan lahat ng hirap at halos hindi ko na maharap mag-ML. Araw at gabi naghahanap buhay ako. Mapasaya ko lang at mapaligaya si Nana de Coco. Gusto ko kasi siya bigyan ng magandang buhay para pagdating ng araw ang ulam namin ay hindi puro tuyo. Pero kahit maraming problema at pagsubok yung dumating sa amin, hindi ko pinagsisiyang pinakasalan siya. Sa katunayan nga niyan, pinasok ko kahit trabahong pagpipintura. Nagulat kayo no, ganito pala ako sa likod ng camera. Naging jeepney driver ako sa umaga. Naranasan ko ring tumuhog ng isaw ng manok. Hindi lang puro sibat ni Moss Cube ang pinangtutusok. Lah, ayun ba yung bagong Attack on Titan skin ni Martis? Oh, baka na. Mamatay ka pa dyan eh. La, wala na. Pugod pa talaga siya. Low HP na oh. Oh, baka akala mo makakasabage ka pa dyan. Sugod pa talaga siya oh. Tigas talaga ng ulo eh. Oh. Galing ah. Guys, nakapag-login na ba kayo ng 8 days? Kasi tingnan nyo naman, makukuha ko na yung voice packs. Voice packs, tapos itong border, itong battle emote. Guys, isa na lang, 8 days na ako makakapag-login. So, makukuha ko tong voice packs ng Attack on Titans, tapos may border pa. At yung pinakamaganda dito, ito. Battle emote, napaka-agnas. Angas. Kaya ako sa inyo guys, mag-open na kayo, tapos claim nyo na yung mga dito sa Attack on Titans. Claim nyo tong 8 days login para makuha nyo rin tong battle emote in border, tapos yung battle pack, voice packs. Dito guys, masyado nilang binibibi yung katapat ko, kaya wala akong ibang magawa kundi pagdikitin sila upang mahilo. Kahit ilang beses ko silang mapitas dyan, talagang hindi sila nadadala. Sa tuwing makikita ko sila sa mapa, puro kamalasan lang ang kanilang napapala. Siguro magkadugo tong dalawang to kasi tingnan nyo naman halos hindi na sila maghiwalay. Eh di kung ganun lang din naman, pagsasamahin ko na lang sila sa hukay. Kapag ganyan kasing pinagtutulungan ako, di ko tinatantanan. Punta lang ako ng punta hanggat akin silang nasisilayan. Patago-tago pa kayo Estes dito, ilalabas din pala nung sinisipat ko na si Layla. Kahit anong gawing heal ni Estes, talagang hindi nila kinakaya yung hapdi ko. Ilang saglit lang, makikita na nila si San Pedro. Sa totoo lang, di ko naman na kailangan yung Angela. Siguro pumapatong lang to para maka-KS siya. Umuwi nga lang ako saglit, nandun na naman silang dalawa. Nabasag man nila yung unang first tower ko, ang kapalit naman nun ay pagkawala sa mundo. Wala nang ibang naging no choice si Estes kundi iwan na lang si Layla. Nagsawa na rin siguro siyang mamahinga. Sa puntong ito, muli na namang nagtagpo yung landas namin ni Estes, pero si Eudora naman yung kasama niya. Halos gawin nila ang lahat sa akin upang ako'y mapatumba. Ngunit ang naging resulta, eto pa rin ako namamayagpag at sila pa ang nabura. Pati yung mga tori
nila sa midline, pinag-uubos ko. Hindi ko pinapalampas ang bawat mamataan kong hero. Tulad dito, si Layla na naman yung napag-abutan. Kapag nangialam yung mga kakampi niya, aking ding bibigyan. Sa kagustuhan kong maubos sila kahit nasa loob ng tore, pinapasok ko na. Kahit papagkukuryentein ako nitong si Eudora. Pasensya na kasi makakamanyak na naman ang bida. Baka check yan. Wari ko kayo bilib na naman. Wala nang uwian to guys. Dito na lang ako tatambay sa base nila hanggang mamaya. Sa ubod ng galing ko, kayo na lang ang mananawa. Antayin ko lang sila makabalik isa-isa. Savage naman ang inyong makikita. Huwag kayong kukurap pa. Ang nakakagawa lang nito ay pambihira. Sigurado ipagkakalat nyo to at ikukwento sa iba. Araw ko po, savage na naman. Paulit-ulit na lang, may hihigit pa ba dito? Sana naman Munton, maglabas ka na ng mas mataas sa savage. Kasi araw-araw ko na lang nararanasan to, wala na bang bago? Sa pagkakataong ito, kahit may minions kami, hindi ko pa tinapos. Tinan nyo, magagalit yung mga kakampi ko dyan. Sabi ng Tio Edna, pasikat pa. Sus, kapag ganyan, alam kong naiinggit lang sa aking mga galawan. Lalo ko pang hindi tinapos mga minions lang muna ang aking pinapahit sa tore. Subalit masyado nang lumalim tong Eudora, kaya pinagbigyan ko na. Kiniis ng aking kasama, kaya naman muli kong sinibat si Layla. Sa isang one hit lang na wala agad na parang bula. Bali si Gatot na nga lang pala at Alucard yung natitira dito upang mag-def. Sinayang lang nila ang aking oras. Dapat kanina pa sila nung una nag-left. Swerte pa nga nila kasi hindi ko pa ine-end. Kahit thank you man lang yung marinig ko no. Kaso wala man lang ako narinig sa kanila ni isa. Sa katunayan nga niya, nasa bingit na nga ng pagkatalo, tumitipi pa. Pagka-ulti ni Gatot yun na pala yung first and last ulti niya. Di pa ako nakontento hanggang sa loob ng base nila hinabol ko pa. Hindi ko pa rin tinower lock. Bigyan lang natin ng tsansa. Kahit man lang sa huling sandali sila ay magdusa. Para ko nga silang hinarangan sa daan kasi sa labas ng kanilang well ay akin na lang tinayuan. Kita nyo naman kahit 5 sila, hindi na ako tinatablan. Madaling mag-tower lock yung mga kakampi ko Kala siguro nila makakambak pa kami. Kapag ako ang nakakampi nyo, hindi kayo magsisisi. Baka check yarn. Dito guys, nawawalan na ng pag-asa yung mga kakampi ko. Naging feeder kasi ako sa game na to, kaya feeling ko ako yung sinisisi ng mga to. Kung ano-ano na agad yung mga pinagsasabi nila, hindi man lang nila naisip na sa late game sa akin sila aasa. Sa ngayon nananatili pa akong mahina na para bang nagtatago sa ilalim ng palda. Nag-aantay lang muna ako ng tiyempo upang makapasok sa tamang anggulo. Magugulat na lamang yung mga kalaban na nandito na ako sa kanilang likuran habang sila ay nasasaktan. Kapag ganitong luging-lugi kayo guys, yung mga sinasabi ng inyong mga kasamahan, huwag nyo na lang munang patulan. Hanggat maaari, inyo munang pagpasensya. Hindi kasi ito ang oras para magsisihan. Ang tanging nyo lang magagawa ay magtulungan. Magtiwala kayo sa magagawa ng kakampi nyo. Tulad ng ginawa ng Ruby dito, biglang nagprikel sabay hinila yung Granger. Bawas na agad sila ng isa sa paraang yun na pananatili naming payapa ang sitwasyon. Subalit hindi pa rin nawawala ang mainit na tensyon. Nadadaig ang aking mga kasama sa masalimuot na emosyon. Samantalang ako patuloy lang sa paglaban at sumasabay lang sa pag-agos ng alon. Napakaganda ng ginawa ko dito guys. Kumbaga parang ako na yung naging tank sa amin. Kita nyo naman ako pa'y nasa unahan. Sinalo ko lahat ng kanilang damage kahit mabigat sa aking kalooban. Sa nangyaring digmaan na yun, dalawa agad ang nawala sa amin. Walang kamalay-malay ang mga kalaban na ako'y babalik pa rin. Yun ang kanilang pagkakamali, hindi pa rin sila umatras imbis na umuwi. Halos hindi nila kayanin ang aking sakit at hapdi. Ang naging resulta tuloy, 3 sa kanila ang nasawi. Nataranta pa nga ako kasi biglang lumabas yung Granger. Mabuti na lang sa sobrang kaba niya, nagkamali siya ng pagprikel. Nalito ata siya sa ginawa ko, napatakbo na lang at nanghingi sa Carmilla ng saklolo. Napatanong na lang ako sa isip ko, ano bang ginagawa nito? Nagpapakabayani para lang mawala sa mundo. Sa puntong ito, medyo mahihirapan na sila sa akin. Pina-item ba naman nila ako ng pina-item Katumbas niyan parang nagwawalang tigre. Hindi ko ba alam kung bakit nagtatakbuhan na sila. Pero kanina, sugod ng sugod mula pa nung una. Nang inumpisa na namin yung Lord, hindi ako mapakali kaya sinalubong ko na agad sila ng sibat. Nung pagtama, sinayawan ko sila ng boom tarat-tarat. Hindi ako mabawas-bawasan ng hellcart tapos hinil pa ako ng prolin na puno agad yung buhay ko ng matulin. Itong si Lena, balak pa akong pasukin. Kumalmot lang ng isa, sabay umatras na rin. Sa pagkakataong ito, nagawa ko ng sumegboy. Baka kasi ito na lamang yung pag-asa namin upang manalo. Ngunit hindi ko rin natiis ang aking mga kasama nang manghingi ng saklolo. Huwag kayong mag-alala, nandito na ang inyong superhero. Lalagunusin ko lahat ng umaapi sa inyo. Nang maubos ko yung 3 sa kanila, sabi ko i-lord nyo na. Dediretsuhin ko na tong top line upang walang problema. Pero guys, sa kasagsagan ng aking paglalakad, parang kakaiba ang aking kaba. Si Argus ba naman yung bumungad sa aking pagmumuka? Alam kong lugi ako sa kanya, pero sige, palag na lang. Mabilis naman ang darili ko Ang immortality ay agad kong naisalang. Sayang nga lang kasi inuna ko pang magyabang. Tapos na sana kung hindi ko tinipiya yung salagubang. Ang nangyari tuloy, nagawa niya akong talunan at
munti ka niya pa akong mapaslang. Simula nun hindi ko na pinilit tapusin guys, tapos pinaatras ko na lang yung aking mga kakampi. Sabi ko teka lang, bubuelo lang ako ng kaunti. Eto yung dahilan kung bakit kami nanalo. Pinaniwala ko kasi yung mga kalaban na hindi ko sila pupuntahan. Kunwari nagkikrill lang ako ng minion pero napadpad ako sa dako pa roon. Halos hindi nila kayanin ang dala kong puwersa. Ako ba naman ang kanilang nasagupa, kahit sino mapapasuko na. At ayun na nga guys, nang matanggal yung imo ng Carmilla, hindi na namin siya pinansin, nag-tower lock na lang kami. Nakuha ko pa rin magwagi kahit buong laban ay puro sisi. Grabe, puro na lang ako panalo, mapa 1v1 o mapa RG. Baka cheeky Kapag hindi pa tapos yung laban, wag na wag nyo akong niyayabangan agad. Ang tindi ng mga to, lumamang lang sa tore, panahin na ang TP. Siguraduhin nyo lang na sa late game meron kayong silbi. Kung makikita nyo guys, kahit may sanib akong Angela, talagang hindi ko kaya. Paano ba naman, mga level 9 pa lang kami, sila mga level 12 na. Tapos nire-recolan na lang kami sa muka. Ang mali pa nilang ginawa ay yung pinagmukha nila akong gaya-gaya. Idol ko daw ba si Jake Mag-Moskov, di nila alam, ako naman talaga to. Hanggat maaari, hindi kami lumalabas ng tore, inaantay namin silang mag-asim. Nung napitas ko yung tatlo dito guys, inaabangan pala ako ng Nolan kanina pa. Nainis ako kasi nagtakbuhan na yung mga kasama ko, di man lang ako tinulungan. Nung malapit na ako mapitas, tsaka sila nagdatingan. Ano ba yan? Ganun-ganun na lang ba yun? Matapos nila akong pakinabangan. Pero ayos lang kasi good trade naman eh. Pag napitas nila yung Nolan, ubos silang lahat. Wipe out talagang malala. Next respawn ng Lord, ako lang mag-isa ko Montes. Wala talaga akong maaasahan sa mga kakampi. Nagbaka sakali na akong maaagaw ko to kahit wala namang kasiguraduhan. Nakita ko mag-isa lang yung Nolan kaya agad kong prinikilan. Pero maya-maya yung mga kasama niya biglang naglabasan. Mabibigyan nila ako dyan. Aminado naman akong nagkamali ako, pero tama bang ako'y kanilang pagtawanan? Nakakaasar din minsan yung mga random pero hindi ko na lang pinapatulan. Ipaparanas ko na lang sa kanila mamaya ang kahihiyan. Medyo nag-iingat ako sa part na to kasi bawal ako mapitas. Pag nawala ako, yari na, baka kami matalo. Alam nyo naman, ako na lang yung inaasahan. Hindi muna ako naglalalabas kasi lahat naman ng problema palaging may lunas. Di ko ba alam kung bakit sugod pa rin ng sugod yung mga kalaban? Di ba nila nararamdamang lumalamang na kami? Sigurado iyak tong mga tumamaya. Sa ngayon kami muna ang kawawa. Bali 24 na yung score nila, kami 12 pa lang. Kung iisipin nyo, dapat talo na kami no? Pero kilala nyo naman ako, kayang-kaya kong kumambak ng mga ganito. Dito na ako nag-umpisang magseryoso. Panoorin nyo na lang, sana mag-enjoy kayo.